Sige, buksan po natin ang ating Bible sa 2 Kings. 2 Kings, chapter 4. Start tayo sa verse 1 hanggang 7. This actually a very popular story in the Bible, but something that the Lord wants us to receive this morning. Sige po, basahin natin sa 2 Kings chapter 4, verse 1 hanggang 7. Sabi niya dito, one day, the widow of a member of a group of prophets came to Elisha and cried out, "My husband who served you is dead, and you know how he feared the Lord. But now a creditor has come, threatening to take my 2 sons as slaves. What can I do to help you?" Elisha asked. "Tell me, what do you have in the house?" Nothing at all, except a flask of olive oil," she replied. Elisha said, "Borrow as many empty jars as you can from your friends and neighbors. Then go into your house with your sons and shut the door behind you. Pour the olive oil from your flask into the jars, setting each one aside when it's filled." So she did as she was told. Her sons kept bringing jars to her, and she filled one after another. Soon every empty container was full to the brim. "Bring me another jar," she said to one of her sons. "There aren't any anymore," he told her. And then the olive oil stopped flowing. I want you to take a look at this. Kahit gaano pa karami ang iyong sisidlan, hindi mauubos ang anointing ni Lord. Amen? Kaya kahit na anong lalagyan natin, it will always overflow. Verse 7, when she told the man of God what had happened, he said to her, "Now, sell the olive oil and pay your debts, and you and your sons can live with what is left over." This reminds us actually that God has more anointing than our vessels. Hindi ho ba maganda yon? God has more to give than what we can receive. And this is what we need to understand, that God has prepared all of these things for those who love Him. Tingnan nyo, ano ba yung sinabi ng widow? "My husband who served you well, who feared the Lord." Served you well, feared the Lord, is now dead. And now, andito na yung mga pinagkakautangan namin. Sabi niya, na tinitreaten ako, nakukunin yung 2 anak ko, gagawin nilang slaves kasi wala akong pambayad. Noong unang panahon po, kapag ikaw ay nag-asawa, hindi katulad ngayon na ang mag-asawa ngayon nagtutulungan para magtrabaho at itaguyod ang sarili nilang pamilya. Ang dati, ang isang nanay ay dapat nasa loob lamang ng bahay na inaaruga ang kanilang mga anak. That's the job of being a mother. It's actually a good thing, and that's what actually the Bible is asking us to do. Pero medyo na-divert in this situation, no? It's not because most women right now wanted to have careers, but it's because the society, yung kakulangan. No? Pero hindi muna natin pag-uusapan yung ngayon. Pag-usapan natin yung nakaraan. Kapag kapag ikaw ay may asawa, naging isa kayo, you are one. Okay? You are one. Up to this time naman, you are one. And then, kapag ang asawa mo namatay, yung provider mo, si widow is destined to poverty kasi wala siyang pagkukunan. Okay? Pero sinabi ni widow, because they are one, look at this, no? My husband feared the Lord and served si Elisha very well. Parang sabi niya, tulungan mo naman ako dahil sa sitwasyon ko.
Let us remember that God has a plan even when we don't understand. Amen? May plano ang Panginoon sa bawat isa po sa atin na kahit hindi natin maintindihan kung bakit tayo nasa sitwasyon na ating pinagdaraanan ngayon. Okay? God can sustain you. God can actually sustain you with what is left in your house. Okay? What did Elisha ask the widow? Ano yung sinabi ni Elisha? Ano yung meron ka sa loob ng bahay nyo? Ano yung meron ka? Wala. Wala akong patay na yung asawa ko. Walang-wala na kami. Except, sabi niya, yung nag-iisang bote ng olive oil. You see, Elisha was asking her, ano yung meron ka? Ang problema kasi sa widow, which is common sa nangyayari sa ating lahat ngayon, we focus on what we don't have. But God is actually showing you that there is a blessing already na nasa kamay mo na, nasa loob ng bahay mo na hindi mo pinapansin. Naakala natin yun na yun. You see, God is actually showing the widow that God can provide even with the leftovers. Ano yung leftover? Tandaan natin? Olive oil. O ngayon gusto kong isipin nyo kung ano yung nasa loob ng bahay ninyo. You are asking for a breakthrough. You're asking for God's financial breakthrough. Then think about this. There is actually a blessing inside your house and you need to find it. Kailangan natin tanungin ng Panginoon. Alam niyo ho, sa mundong ito, makikita natin na nakakapagod yung bawat sitwasyon ng buhay ng bawat isa. Pagod na ho ba kayo sa buhay ninyo? Napapagod na ba kayo sa sitwasyon na kung nasaan kayo? Tinatanong niyo ba ang Panginoon, Panginoon, bakit ganito na lang taon-taon? Bakit kami humaharap sa mga ganitong kabagayan? Sitwasyon, sakit, at kung ano pa man, Panginoon. I want you to take a look at this because God is teaching us how to draw power to Him. Okay? In prayer. When the widow is lacking a lot, sino yung unang nilapitan niya? The man of God. Kasi yung asawa niya is part of the group of prophets that served Elisha very well. Okay? May mga ganun talaga. Okay? So ngayon, because of this situation, if you will look at the story, the widow is very tired of the situation. Nasubukan niyo na ho ba kayong singilin kayo ng utang na to the point na na-stress na kayo? Sino yung nakasubok na ng ganun? Na-stress na kayo? Sige, huwag kayong mahiya. Hindi naman kayo sisingilin. Eh. Walang camera dyan. Hindi kayo makikita ng pinagkakautangan ninyo. Okay. Ngayon, si widow in the 2 Kings, pagod na to the point yung pinagkakautangan niya kasi hindi siya makapagbayad. Pambayad siguro ng upa ng bahay. Pambili ng mga kailangan ng kanyang mga anak. O kung ano pa man, pagkain nila. Ngayon yung kanyang pinagkakautangan, sinisingil na siya. Nasabi sa kanya, kung hindi ka makakapagbayad, kukunin ko yung mga anak mo. Gagawin ko silang slaves. Kasi ganun yun noon. Kapag wala kang pambayad, ibabayad mo yung anak mo. Ngayon, ayaw niya yun. Humingi siya ng tulong sa man of God. Sabi niya, tulungan mo ko kung ano man yung gagawin ko. Okay. There are different things in this world that drains us. One thing is yung sa utang nga. Ano pa ba yung, saan ba tayo nade-drain in several things in this life? One could be in your workplace when you're dealing with a lot of people. Katulad sa isang example sa school. Okay?
Iba-ibang taong ang aming hinaharap sa araw-araw. Kaya lagi ko sinasabi sa ating mga teacher sa admin na pinasok natin to, harapin natin, okay? Kasi ang pagtaguyod ng school, hindi yan happily ever after. Madaming iba-ibang ugaling tao kang mamimit. Okay? May mababait, meron ding magiging mabait sa kinabukasan. Okay? Talagang, basta, iba-iba talaga. You see, these things drains us. Napapagod tayo. At hindi lamang yon. Kapag you're giving your best into something, halimbawa sa workplace ninyo, ikaw ay empleyado, nagtatrabaho ka, binibigay mo yung todo sa iyong trabaho. Tapos, imbis na ikaw ay papurihan sa iyong mga masigasig na kagagawan, ikaw pa ay nalalait. Nasubukan niyo na yun? Na ginagawa mo na nga yung best mo, pagkatapos, ito naman yung mga iba, puro criticize pa sa'yo. Hindi ba nakakapagod yun? Ito na yung mostly sa atin ngayon, lalo na kayong mga walang trabaho, okay? Magtrabaho kayo, okay? Para hindi kayo nag-i-scroll lang sa social media. Tapos pag nagbasa kayo ng comments, nai-stress kayo sa comments, okay? Wag na wag kayo mag-re-reply sa mga ganito. Hindi ho dapat natin ito pinapatulan. I've been working in this social media thing for years. Kapag may nanlalait, titingnan ko kung totoo ba at babaguhin ko yung sarili ko. Pero hindi ko sila papatulan na sasabihin ko na, hindi naman. Kasi pag pinatulan mo sila, yan yung gustong-gusto nila. Alam niyo kung bakit? Kasi wala silang profile picture na totoo. Pwede ka nilang laitin sagad hanggang buto. At wala kang magagawa. Kasi nakatago sila. Ang mga ganitong bagay, hindi dapat pinapatulan. Pero some of us do. And when we do, we're drained. Napapagod tayo. O hindi lamang yon, yung iba sa atin sa sakit. Sakit na pabalik-balik, sakit na hindi natin gusto, pero ito'y bumabalik. Hindi lang sa sakit, minsan sa bills natin. And there are different more problems in our life that we find ourselves drained. And you know, where can we get strength? We get our strength to the Lord. Amen? And where do we pray? Saan tayo nananalangin? Kadalasan, sa loob ng hindi sa church. Kasi ang church, kapag Sunday, weekdays, nakasarado. Okay? Kasi may trabaho din kami. Okay? We're working. Okay? Hindi 24/7 nakabukas ito. Ngayon, saan tayo nananalangin? Sa loob ng inyong bahay. Pero kapag sa loob ng bahay nyo ay magulo, makakapanalangin ka? Kaya alam nyo ho, ang loob ng bahay natin ay dapat maging sagrado. Ang loob ng inyong kwarto dapat maayos kasi kapag magulo po, doon nagdodwell yung evil spirit. Pero kapag maayos, everything is organized, clean. Oh, that is peaceful in your eyes and you can pray. Diba? Huwag kayong masasanay sa magulo. Alam niyo, lalo na kapag yung isang tao ay hoarder. Alam niyo yung hoarder? Na yung pati yung bote ng plastic, pwede pang gamitin yan. Itapon mo na. Okay, itapon mo na yan. O kung ayaw mong itapon, ikalakal mo na lang, may pera ka pa. Amen? Huwag tayo naglalagay ng iba-ibang bote ng Sprite, bote ng kung ano pa man, ng alcohol, andyan lahat. Hindi, pastor, baka may pagkagamitan yan. May pagkagamitan yung mga ngalakal dyan. Ipamigay mo na lang, okay? Nakatulong ka ba sa ibang tao? Now, our house needs to be clean, peaceful, and the presence of the Lord should be inside our home. And that's the goal that we need to do in the next coming months.
Because when we can't pray inside our home, we will not be able to pray anywhere else. Kaya kailangan po natin itaguyod ang ating bahay. Taguyod at hayaan natin ang presensya ng Panginoon ay manatili sa loob nating bahay. So si widow, sa 2 Kings chapter 4, she is really drained because of the death of her husband, and now the people she owes financially are threatening her. She looks for help. Sabi niya kay Elisha, tulungan mo ako. Pero alam niyo ho ba, ito yan sa pagiging Kristiyano, kapag ikaw ay naawa, naramdaman mo yung pangangailangan nung kinaaawaan mo. Pero kapag ikaw ay nahabag, yung awa mo magkakaroon ng galaw at ikaw ay tutulong. Okay? Huwag lamang po tayong maawa kundi tayo ay tumulong. Kasi sa pamamagitan ng pagtulong sa ibang tao, alam niyo po, andoon yung blessing ng Panginoon sa bawat isa sa atin. So we do not just cry, oh, kawawa naman siya. But we help. We do something about it. Amen? And you know, that is actually the difference between pity, P-I-T-Y, and compassion. Pity is crying for somebody and not doing anything. Naawa ka lang. But compassion is something you felt the need of the person and you also help. Elisha had compassion over the widow. Kasi totoo naman yung husband niya na her husband feared the Lord and served Elisha very well. Not because of the action, but because Elisha knows the heart of her husband. Pero namatay siya. So binigyan ni Elisha ng solution. Sabi ni Elisha, ano yung meron ka sa bahay? Sabi niya, yung nag-iisa kong, wala na akong mga ibang bagay, pero yung nag-iisang bote ng olive oil. Okay? And Elisha said, borrow. Manghiram ka ng sisidlan at sa sisidlan na to, pupunuin ito ng Panginoon. You pour out the flask because ito kasi pag sinabi ng prophets noon, mangyayari talaga. No? Ilagay mo yan sa mga sisidlan mo, yung bote ng olive oil at pupunuin lahat ng lalagyan na meron ka. God will not build your future in something that you don't have. Ulitin ko God will not build your future in something that you don't have, but God will build your future in something that you already own. Amen? Ulit-ulitin ko po sa bawat isa sa atin, binigyan tayo ng Panginoon kung ano yung kailangan natin at yung kaya nating i-handle. Because God will not give you more if you don't know how to handle, no. If you don't know how to double what you have. Amen? Nakangarap tayong yumaman at magkaroon ng breakthrough pero hindi natin alam doblehin kung ano yung natatanggap natin. Pastor, hindi ko alam paano doblehin, kaya nga doon tayo mananalangin at hihingi ng tulong sa Panginoon. Lord, paano? Because I believe if God spoke to the prophets, God can also speak to us. More so to us because the blood of Jesus is upon us. Amen. Kaya nga ang bawat isa sa atin dito, we have the opportunity to experience the same miracle. Pero alam niyo po, bago tayo magkaroon ng miracle ng katulad nung kay widow, you have to be in a level of her problem. Okay? Hindi tayo baka umuwi kayo na kukunin niyo yung taal na mantika ninyo, ilalagay niyo sa hindi mangyayari yon. Kasi hindi naman sinabi ni prophet. Okay? Hindi naman sinabi ng sinuman na man of God. Okay? Saka yung husband mo ba, nag-serve kay Lord? Okay? Nag-serve kay Lord.
at feared the Lord? Hindi. You don't have the qualification just yet. Hindi, mahal naman ako ni Jesus. Jesus paid it all. No, no. Jesus wants you to trust Him. Amen. Kaya kung ano man yung meron tayo ngayon, sisimulan ng Panginoon yung breakthrough mo sa meron ka na. Amen? O ngayon, mapapaisip kayo, Pastor, ano kayang meron ako? Ano kayang meron ako sa bahay na gagamitin ng Panginoon? Okay? God is going to use that. Hope does not stop the storm. Okay? But our hope in Jesus anchors us in the midst of the storm. Alam niyo yung anchor sa sasakyang pangdagat? Kapag may bagyo, yung may ilalay yung mga anchor na pupuntahin sa pinakailalim ng dagat para nakasabit siya at hindi matatangay ng hangin yung barko. Yun yung mayroon ho tayo. Kaya when you are discouraged, God will generally use this anchor in your life. And that anchor is hope. Sabihin natin sa katabi natin, hope. Magkaroon tayo ng pag-asa. Okay? Huwag tayo mawawalan ng pag-asa. Kasi pag nawalan ka ng pag-asa, that's it. Okay? But we have our hope. God will generally use something that you already have to change the future. There is something inside your current reality that is a seed of harvest that awaits you. It just needs to be planted. Kung si widow, meron siyang single bottle of olive oil, ask yourself, what do you have inside your house? Most of us are asking for financial breakthrough because of our different situation. Then look at this. At ito yung ilagay natin sa ating puso. But ito yung gawin natin ngayon at ilagay natin sa ating puso at isipan at huwag natin kakalimutan. Your pain today is always linked in your purpose. Your pain today is always linked to your purpose and a power for your tomorrow. Kaya yung mga sakit ng loob natin ngayon, yung pain in our hearts, and all of the things that we're going through right now, it's actually building Christ's likeness in us that will eventually become our purpose, our power. Kaya gawin lang natin ito, daanan lang natin. And someday makikita natin at pasasalamatin natin ng Panginoon, Lord, thank you na dumaan ako sa situation na ito. Amen? Hindi ho ba kayo nagpapasalamat at yung mga problema nyo noon ay naging problema nyo? At ngayon naging matatag kayo dahil sa mga problemang yan? Ang pinaka-worst na situation po namin noon is 2014. Year 2014 is like a devastating time in this ministry. But you see, whenever I look back to that specific year na nagsisiksikan kami sa maliit na kwarto kasi yung situation ng school hindi na maganda. Umiiyak kami ng gano'n. Umiiyak kami ng pahimpit kasi hindi kami pwedeng umiyak ng malakas kasi magkakalapit kami. But that pain actually made us strong today. And we can say right now that God will provide wholeheartedly with full hope na alam namin ang Panginoon ang gagawa ng paraan. Kaya yung kasakitan natin dinadaanan ngayon, daanan lang natin because it will make us strong. Elisha asked the woman, the widow, what do you have in your house? The answer to everything that you need, it's something that dwells inside your house. God already gave it to you.
there's actually a miracle waiting inside your home. In the year 2014, kasi nangyari nito, alam nyo na yung, most of you knows the story, but for the sake of those who doesn't. 2014 talagang walang-wala na kami. Nag-loan kami, hindi namin nabayaran yung loan, and now, anong tawag mo dito? Ipo-foreclose yung school. And we were crying. Okay lang sana kung foreclose lang eh. Pero foreclose right on your face na binakuran yung school ng barbed wire. Oh, we are crying. Lord, what are we going to do this year? May pasok ngayon, Lord. Anong gagawin namin? We're not expecting it. Like the widow, the Lord told us, what do you have in your house? And the Lord spoke specifically to Mama Dang, use what you have. Kaya na-build itong mga opisinang yan dyan sa side na yan. Ano yan dati? Alam nyo bang ano yan? Ano lang yan? Lalagyan ng mga upuan. Ngayon, build. Look at this. Nagkaroon ng extra kwarto yan kasi ginawang mga rooms. Ginawang rooms yung loob ng bahay namin. Kasama ko po si Mama Dang sa si Pastor dyan sa loob ng kwarto habang sila ay nakahiga doon sa kanilang bed. Ako sumiksik ako doon sa sulok-sulok doon. Doon ako umiiyak. Lord, bakit ako nandito, Lord? Pero no, those pains and agonies of time build our heart and trust with God. Kaya, kahit pag naalala ko lang ng kaunti, naiiyak ako, but yet, okay na ako actually. Because I know God provides. God provides not in the way we expect, but God provided in a way that we did not pay anything. When the Lord told us, ibabalik ko sa inyo yung building na yan, He did. But alam niyo po, ilang taon yon na tinitingnan namin yung barbed wire. Ayan. Tinitingnan namin, ang lungkot-lungkot, masakit sa loob, and daily we are crying. But may nakabili, pinatanggal yung barbed wire, pinarenta sa amin yung building, no? And it was fine. It's okay. Then eventually, lahat ng bumibili niyan, ito, makinig kayo mabuti, no? Para makita nyo kung saan sila napupunta. Lahat ng bumili ng foreclosed na building na yan, they are getting cursed by the Lord. Alam nyo na nangyayari sa kanila, bumabagsak yung business nila, nagkakasakit sila. Alam nyo, things such as this are happening. Kaya ngayong unang nakabili, binenta niya sa iba. Ngayong itong binentahan niyang isa, yung last na yun, yung binentahan niyang isa, pinagabit na sa amin. Gamitin niya. Magbabayad ba kami? Irerentahan? Hindi. Gamitin niya. Basta ayusin niyo lang. And when the moment that particular buyer told us that, we heard the Lord, I heard the Lord, anak, gamitin niyo na, it's yours. I paid for it. I mean, in papers, it's not ours. But we have been using it for years now. Ilang taon na? 7 na? Oh, feeling ko 3 years ago lang. Pero 7 na. Tingnan nyo? Anong ibig sabihin ng 7 years? Woo! Time of release. Merong kautusan ng ang Biblia na kung saan kapag merong may utang sa iyo after 7 years, pakawalan mo na sila. Pinakawalan na kami. Not yet in papers, but one thing I believe, during those times na nasa sulok-sulok ako na umiiyak, nananalangin sa Panginoon, right now, in every situation, I know God is going to provide. Amen? Kaya huwag kayo mag-alala because God is going to bless you. If you feel like crying, cry it out to the Lord.
Lord, wala na po ako, Panginoon. Kailangan ko ng tulong. At sasabihin ng Panginoon sa iyo, nasa loob lang ng bahay mo yung kailangan mo. Kasi binigay na sa atin ng Panginoon yung kailangan natin bago pa man natin hingin. Kung sa baga, sinasabi ng Panginoon sa atin, gumawa ka ng paraan. Kung sa baga ganito, no? Itong isang example. We are praying for, ito yung popular na example. We are praying for fried chicken. Ano yung bibigay sa atin ni Lord? KFC? No. Bibigyan niya tayo ng buhay na manok. Lord, sabi ko, fried chicken. Yan, i-fried chicken mo. Tanggalan mo lang balat. Katayin mo. Iluto mo. Ay, fried chicken ka. Same thing with our situations. God has already given us the skill, the power. We already have it at home. Pero hindi pa natin ito nadidiscover. Tanungin ko kayo, nadiscover nyo na ba? O hindi pa? Kaya tayo manalangin. There is a miracle inside your home. And you just need to discover it. Kasi ito ang mangyayari kapag na-discover nyo. It will shift your situation and will shift your future into something great that God has prepared for you. Amen? Kaya nung sabi ni Elisha kay widow, ano yung meron ka? Single flask of olive oil. And that single flask of olive oil shifted her life and her son's lives. Diba? So nakita natin dito, God is going to change our situation. But whenever we have problems that drains us, we need to understand that we need to make our home, yung bahay natin, as a filling station of power, of prayer time, and moment with God. Pastor, paano ba natin gawing ang bahay natin ay maging filling station ng Espiritu ng Panginoon? Yun yung tanong eh. Because when we concentrate on this, we set our hearts into the Word of the Lord, at yung rule inside the house is a rule that connects with God's Word. It's just like us making that this place is dedicated only for the Lord. Kaya alam nyo po, nung habang ginagawa ko yung opisina ko dito, habang nagpapagod ako dyan, inaayos ko, pinagaganda ko, tinulungan ako ni Pastor Jan, saka ni Kuya Edwin, okay? Sa designing naman si Miss Rhoda, okay? Alam niyo yan, habang inaayos ko yan, dinededicate ko lang habang kinakabit ko yung mga, kung ano-ano mga paraphernalia dyan. Lord, this place is going to be a place where I can earn, a place of prayer, and your presence will dwell within this place. I will not desecrate it by watching anything that's abomination in your sight. I will not do things here, Lord, that will dismay you. Lord, this place is a place of prayer and your presence. Yun yung ginawa ko dito sa kwartong ito. Kaya sinasabi ko nga kay Miss Loy nung I have a stern direction from the Lord, sinasabi ng Panginoon sa akin, anak, dito ka matulog. Lord, sa office yan, Lord. Sabi ko, yung matulog dyan, walang comfort. Alam niyo ba, siguro for the whole week, this week, dito ako natutulog, I kept on dreaming dreams about the Lord. And He's revealing all of, parang alam niyo, parang si Samuel na natutulog sa temple ni Lord. Kaya nung nag-stay ako dito, parang ganon. So, alam niyo po, yes, there's a comfort inside the house, but it is more comfortable inside the presence of God. At sabi ko nga sa Panginoon, Lord, I want to take this home. Sabi ng Panginoon sa akin, you already have. All you need to do inside your house, hindi sa akin sa inyo,
is to let the presence of the Lord dwell within your house. How, Pastor? Start by not playing any secular music inside your house. Ang mainam, yung mga music nyo sa loob ng bahay ninyo is all about worship. Na-explain ko na po yan before sa inyo na ang Hollywood, ang music industry na kasikatan ngayon, ito lahat ay konektado sa kademonyohan. Okay? Sa Pilipinas, medyo okay pa eh. Medyo, no? Pero kasi ang mga Pilipino na artist, puro gaya-gaya sa Amerika. Okay? Pag meron silang ganon, makikigaya naman tayo. Pastor, ano po yung gagawin ko? Yung ibang kamag-anak ko ay hindi mananampalataya at ayaw nila yung music na gospel na pinapatugtog ko. Ano po yung pwede kong gawin? You must take hold of your own house. Put things in order. And you must have the authority inside the house. Kasi kapag wala kang authority sa loob ng bahay ninyo, wala kang magagawa. Kapag ikaw ay tatay, madali lang. Pag tatay ka, mag-provide ka. Walang problema. Pag nag-provide ka, walang masasabi sa'yo. Tama? Parang sa bahay, pag nag-provide ako, ito yung isi-share ko sa inyo. No? Ang ano kasi sa bahay, sa ref namin, isa yung ref namin eh. Malaking ref, pero andun kami lahat. Ang rules, kapag may pangalan yung lalagyan, merong may-ari. Okay? Pag walang pangalan, free for all. Kaya wag mong iiwan yung pagkain mo ng ano, bumili ka ng something, lagyan mo pangalan. Ngayon, minsan kasi ako, pag ano yung makita ko doon, kukunin ko kapag walang pangalan. Tapos pag magre-reklamo sila, sino kumain ng ano ko? Tapos susumbong nila, si Kuya Mac yung kumain yan. Yaman na nga. Hindi nila akong mapagalitan kasi nagpo-provide ako. Look at this. That is actually taking over the house as the dominant one na kapag gumawa ka ng rules, they follow. It's not because of me, but because God has given me this authority so that His word will be implemented inside the house. Kaya nga kapag sinasabi ko, huwag kayo manunod ng horror, walang manunod ng horror. Because we want to dedicate our house as a dwelling place of the presence of the Lord. Paano nyo malalaman pag yung presensya ng Panginoon ay nasa loob na ng bahay nyo, Pastor? Pag nag-imbita kayo ng tao na kakilala nyo at sasabihin nila, ba't napaka-peaceful dito sa bahay nyo? Hindi ko maintindihan. Parang yung mga kaibigan kong galing sa Singapore, lagi nilang sinasabi sa akin na, Pastor, bakit ganito sa inyo? Ba't parang may kapayapaan, parang ayoko nang umalis. Because there is peace. Look at our students. Oras na hindi pa umuwi kasi they enjoy the moment here in the school. Not because of us, but because the presence of God is here. And that's how we make our dwelling place as a place of the presence of God. At yun yung kailangan natin gawin because our home should be a filling station of the power of God. Para kapag mananalangin tayo at lalapit tayo sa Panginoon, madali. Hindi ba? Paano kapag yung merong isang story ganito, bigyan ko po kayo isang example. Merong isang story ganito. Isang pastor, hiningan ng tulong ng mag-asawa kasi yung anak nila may epilepsy. Yung parang naninigas. Tapos, Pastor, pag-pray mo naman yung anak namin. At itong mabuting pastor naman ay bumisita sa bahay ng mag-asawa. At pagpasok niya sa loob ng bahay ng mag-asawa, naramdaman kaagad ni pastor na may tension sa loob ng bahay. Anong ibig sabihin na tension? Yung parang, alam niyo yung pag pumasok kayo sa bahay na alam niyo parang lagi sila nag-aaway. Nakasubok na kayong pumasok sa bahay na gano'n na bumisita kayo sa
lugar ng inyong kaibigan, tapos pagpasok nyo, parang laging may tension dito, parang umiipit sa'yo. I don't know, but I feel the same way. I can feel the same thing. Ngayon, ito si pastor, nakita niya na, naramdaman niya na may strife inside the house. Ngayon, nirebuke niya yung mag-asawa. Alam nyo, sabi niya, kung bakit may sakit ang inyong anak. Umamin kayo sa akin, sabi ni pastor, palagi kayo nag-aaway sa harap ng inyong anak. Tapos ito na ngayon. Alam mo yung mga anak ni Eva, anak ni Adam, nagsisisihan. Pastor, ito kasi, yung asawa kasi. Pastor, siya kasi, sabi ni pastor, huwag kayo magsisihan. Anak nga kayo ni Eva at Adan. Sabi ni pastor, magpatawaran kayo. Alam nyo kaya nagka-epilepsy ang inyong anak kasi kinukuha niya yung attention nyo para hindi na kayo mag-away. Ngayon, right there and then, nagpatawaran yung mag-asawa. Ang pinag-pray ni pastor yung mag-asawa imbis na yung anak na may sakit. Pinag-pray niya, nagpatawaran sila, tapos nag-promise si nanay sa kasi tatay sa anak na hindi na kami mag-aaway ni nanay mo, ni tatay mo. Then over the few months, gumaling yung bata. These things could happen if we will not take care of our own home. Such things could manifest because we are not dedicating our home for God. Right now, people of the Lord, set your mind. My house, come on, you say it to yourself, my house is the dwelling place of the presence of God. Pero hindi lang sa declaration yan. You have to do something. Okay? Keep that inside your mind. So ganito po yan. Continue natin itong pinag-uusapan natin. The greatest work we can ever do in life is within the walls of our house. Because our home is designed as a filling station for our spirituality, our emotional health, our psychology, our nutritionally, and intellectually. Ulitin ko yung bahay ho natin, dapat dito tayo kumukuha ng spirituality natin, ng emotional needs natin, our psychological needs, nutritional needs, and our intellectual needs. Kasi pag hindi natin yan nakita sa loob ng bahay, lalo na po tayong mga magulang at meron kayong mga anak, na hindi nila makita ang pag-ibig sa loob ng bahay, hahanapin nila yan sa iba. Kaya merong naglalayas, merong naghahanap ng pag-ibig sa iba. That is not something bad, pero kapag ang motivation mo, kasi hindi mo makita sa bahay, kaya ka naghanap sa iba, that's not good motivation. It's okay to get married if you want, lalo kay mga single, it's okay, pero kung ang magiging motivation nyo is gusto mo lang umalis ng bahay, hindi magandang motivation yon. Okay? Pastor, hindi ko kasi makita yung love ng father ko sa loob ng bahay, kaya hinanap ko sa labas. Ito yung nagiging problem ngayon. Kaya parents, learn how to exercise love inside your house. Kaya ang pag-ibig ng nanay at tatay, dapat ito ay visible sa harap ng madla. Ang gustong-gusto kong nakikita, si Papa Roy sa si Mama Ann. Alam niyo po, ang tanda-tanda nila, pero grabe yung sweetness nila. No? Yung sweetness nila parang parang kakasagot lang kahapon. Alam mo yun? Ganun. I mean, Mama and Papa is fine, no? Pero ibang level si Papa Roy sa kasi si Mama Ann talagang, wow, ang sweet. Parang ganun, okay?
Laging ganon. Laging ganon. You see, that thing should always be visible in the sight of your children. Sa lahat ng parents, magsabi ng, ayaw nyo yata, Pastor, matanda na kami, wala na kaming, no. Don't make that as a reason. In sickness and in health, di ba? For richer or poorer, nag-vow tayo that magmamahalin nyo ang bawat isa. Vow nyo yan sa Panginoon. Look at this. Our home is the first institution of learning. If your children don't learn respect inside the house, please, wag nyo silang isend sa Humphrey Center. Ipadala nyo sila sa ibang school. Hindi, joke lang. Okay. Kahit nang gaano katigas ng ulo ng anak nyo pag dito nag-aral, aayos yan, sinasabi ko sa inyo. Kasi yung presensya ni Lord nandito. Pero most ng school, ito yung nagiging problema kasi ang bata na walang respeto sa loob ng bahay, pagdating sa school, wala ring respeto yan. Okay, mag-alala. Babambuhin namin sila dito at matututo sila. Hindi naman in physical way, no? Okay? Pero i-break natin yan. Maalala ko si Riri, yung anak ni Deborah. Okay, si Riri. Si Riri nung, bago-bago pa yan, malditong bata to. Maldita tong batang to, sabi ko ganyan. Kasi ganito yung nangyari. Isang example, no, isang kwento, side story, no. Naglalakad sila dun sa, nagtatakbuhan sila dun sa bandang kusina namin. Nadapa siya. Ako lang nakakita. Tinignan ko siyang ganyan. Tinignan niya akong ganyan. Sabi niya, papansin ka, no? Sabi niya, umbira ba? Kasi nakita niya nag-smile ako nung nadapa siya. Papansin ka, no? Umbirang bata to. Huwag ka mag-alala. Madidisiplina ka kapag dito ka nag-aral ka ako. At tingnan niyo naman si Riri ngayon. Pag nakikita niya ako, hello po. May po na. Okay yan. Kumain ka na, Riri? Opo, kakain na po. Wow! Yan yung, di ba? Yan yung sinasabi ko. You see, kaya dapat, ito kaya sasabihin ko sa mga magulang, hindi nyo mapapalitan ang ugali ng bata, pero pwede nyong palitan yung environment nila. Piliin niyo kung sino yung magiging mga kaibigan nila. Okay? Kaya dalhin nyo sila sa lugar na kung saan alam nyo, matitino yung mga tao para madadamay sila. Kaya kapag dito nyo sila pinag-aral, nakita ni Riri, wow, pa-English lahat. Siya ngayon, nag-i-English na. Nung nakita niya lahat, wow, lahat magagalang. Wow, pati siya magalang na ngayon. Okay. Kaya nga ito, ang bata is a sponge. We must take care of it. Kaya nga, ito po, lastly, importanteng alagaan natin ang ating loob ng bahay. That the presence of the Lord will always be inside our house. Amen? You see, sometimes, kapag ang ating mga anak nabubuli yan sa school, huwag kayong mag-alala, dito sa school natin walang bully. Okay? Kapag may bully, ina-address po natin kaagad. Sure bull yan. Walang pwedeng maging bully dito. Kaya limited lang po yung nilalagay namin sa isang classroom para makita lahat. Kapag may nagiging bully, kahit sa chat lang, alam namin. Okay? Ma-address yan kaagad nang walang problema. Ngayon, kapag ang ating mga anak, kung sa ibang school kayo, nabubuli yan, pagdating sa loob ng bahay, dapat sa loob ng bahay, merong encouragement. Meron po ako nakitang one time na isang bata, ang lit-lit lang, sabi niya na, ang pangit ko kanya. Pero pagdating niya sa bahay, sabi ng parents niya, hindi, sabihin mo maganda ka, maganda ako. Matalino ako. Nakaharap pa sila sa salamin na mag-ama. Alam niyo yun? That kind of ambience inside the house is needed. Kasi pag hindi nakita ng bata yun doon, hahanapin niya yan sa iba paglaki. Gayon din sa mag-asawa. Na kapag ang isang asawa ay umuwi sa bahay, galing sa trabaho,
Pag-uwi niya sa bahay, sasabihin ng asawang babae, "O, magluto ka na." Di ba? Pagod na nagtrabaho yung asawa mo, nagdala ng pera, tapos hindi mo po siya paghahainan. Alam niyo po, isang magaling na maglutong babae lang ang magiging mitya ng break ninyong mag-asawa dahil doon. Bigyan ko kayo sitwasyon. No? Halimbawa, ganon. Umuwi si asawang lalaki, pagod sa trabaho, binigay yung sweldo sa asawa. Tinanong ng asawang lalaki, "Anong kakainin natin dito?" "Di ba ikaw magluluto? Ikaw na magluto." Wow, prinsesa. Okay, prinsesa. Alam nyo, isang babae lang na sa workplace ni lalaki, "Uy, meron akong sobrang adobo. Baka gusto mo." Tinikman ni asawang lalaki yung bigay ni babae. Pagkatikim niya, wow, ang sarap. Lutong bahay. Mangyari nito, sabi ngayon nung babae, "Gusto mo pagdala kita bukas?" Ayan na. Patay na. Iisipin ni lalaki, "Yung asawa ko, hindi ako pinagluluto." Ayan, iiwan niya na yun. Ganon lagi ang mitya. Kaya mga asawang babae, alagaan natin yung mga asawa natin. Lalaki. Okay? Take care of them. Kayo namang asawang lalaki, magdala kayo ng pera sa bahay. Okay? Hindi yung uuwi kayo sa bahay na pag-uwi nyo sa bahay, "O, saan na yung sweldo mo?" Sabi ni asawang babae, "Akin na to, may sweldo ka naman sa trabaho mo." Iiwan ka niyan. All it takes is one mayaman guy. "Uy, meron akong sobrang dito, baka you like. Buti pa ikaw, binibigyan mo ako, yung asawa ko hindi." Ayan na. Doon po nagsisimula ang hiwalayan. Look at this, our home that we dedicate to the Lord should be protected with the presence of God, with the nurture of His Word inside our mind, because when we do the Word of God inside our house, the Word of the Lord, should I say the presence of the Lord, will be implemented. Sabihin na natin, kasi parang ganito nakasulat sa Exodus chapter 12 verse 13. "But the blood of put the blood on your doorposts and serve as a sign of the Lord passing over." Na ibig sabihin na itong bahay na ito ay sa akin. In this generation, 2025, how do we put the blood of Christ at the doorpost of our home? When we surrender ourselves to the Lord. When we do His instructions. "Those who love me, says the Lord, will do my commandments." Amen? Love the Lord your God with all of your heart, all of your mind, with all of your soul, with all of your strength. How do we love God? Not just emotionally, but we follow and obey Him. That's how we put the blood of Christ at the doorposts of our home. Amen. Nilalagay ho ba natin ang dugo ni Kristo sa loob ng ating bahay? If we follow. And I would really like to emphasize this more in our next preaching. Kasi kulang na po yung ating oras ngayon. Gusto ko lang po sabihin na ito, bago tayo mag-ending. I want you to understand that God revealed something to me that will happen in the near future. Ang sinabi sa akin ng Panginoon, ginising niya ako Lunes, mga 3:30 ng umaga. Sabi niya sa akin, "Anak, maupo ka at may sasabihin ako." And when I sat down and listened to the Lord, ang sabi ng Panginoon sa akin, "There will be a great falling away
in the next coming years. Prepare your people, he says, that let their house be filled with the presence of God, that none of them will stray away from their faith in me. What is this great falling away? This will be a great deception that will come upon the lives of people, which already happened in America. Susunod na yung Pilipinas kapag hindi tayo mag-iingat. Hindi naman po sa nanlalait tayo o ano pa man, no? Pero meron tayong mga missionaries before na pumunta dito, na kung saan andito sila, they're like praising the Lord, believe in Jesus Christ, we dance for Jesus Christ. Then afterwards, after pandemic, nung nauso yung LGBT, sila rin LGBT. Yun yung tinatawag na great falling away, because the Lord says in 2 Thessalonians chapter 2, 2 Thessalonians chapter 2, there will be a great falling away, that there will be a deceptive spirit that will come upon the people, at maniniwala sila sa mga mali. Yun yung nangyari sa ating mga dating missionary dito. Alam niyo po, okay lang sana kung sila lang eh. Pero kasi, ang mahirap dito, nakita sila ng mga estudyante natin. Na yung mga estudyante nating mga confused, nung nakita sila ay anong tawag mo doon? Lalaki, nagpaputol ng para maging babae. Itong mga estudyante natin, nilike pa. Hinart pa. Buti sana kung sila lang eh. Pero itong mga confused natin mga estudyante, nakita nila, ay, ako din. Patay. Look at these people of God. That's why I am praying. And I need you to pray for your house. That the presence of the Lord will dwell within your house, will protect your children and your children's children, na lahat at bawat isa sa atin dito, we will not fall away and be deceived by this spirit that the Lord Jesus Christ is telling us. Amen? Kaya ito po yung gagawin natin, though meron pang continuation to next week, ito yung gagawin natin at the moment. Dedicate your house to the Lord. Make sure that the love of the Lord indwells in the house. Ano yung fruit of the Spirit? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control must always dwell within your house. Pero may specific na sinabi ng Panginoon sa akin, let there be filled with peace and love and harmony and unity sa bawat isa. Kaya kapag may arguments kayong mag-asawa, may arguments kayong magkakapatid, ayusin niyo kaagad. Because the Lord doesn't want this kind of thing inside your house. Pastor, anong magagawa namin? Hindi kami Kristiyano lahat. Sabi ko po sa inyo, take over. Take over the house in the sense of you are going to be leading your house into the Lord. Pastor, hindi naman ako yung tatay, anak lang ako. Kaya nga ang sabi ko po, isa pong example natin, no? Ito po si McA. McA ulit. Okay? Si McA, Si McA po, first generation Christian yan. Ibig sabihin yung family niya hindi pa. Okay? Yes, they believe in the Lord Jesus Christ, but they don't have relationship yet. Ngayon, how McA took over the house is, look at this, God blessed him in his attitude, in the way na ginagawa niya yung mga bagay-bagay na to the point na siya na yung favorite na anak. Na gustong-gusto siya ng kanyang mga magulang. Hindi lang siya gustong-gusto, nagpro-provide pa siya.
Kaya nga tinatanong ko si Mac meron ka bang say sa decision sa bahay? Sabi niya, malaki, pastor. Ang tawag doon, taking over. Taking over to the point that you will say, Lord, this house belongs to you. Because pinapractice namin yung nakasulat sa Biblia. That's how you are taking over the house. Kaya nga ito po, kapag kayo lamang ang Kristiyano sa loob ng bahay ninyo, then ask the Lord, Lord, help me to provide. Tulungan niyo po akong magkaroon ng authority so that I could share the gospel to my siblings, to my parents. Pag tatay ka, walang problema. Pag nanay ka, walang problema kasi may authority na kayo kaagad. Amen? Kaya sa mga nanay at tatay, kayo ang mag-set ng rules. Amen po ba? Lahat ng nanay at tatay magsabi po ng Amen. Sige po, lahat tayo makakatayo. And let's pray to the Lord and dedicate our home, our house to God. Handa na ho ba kayong i-dedicate yung bahay ninyo? Ano ho? Ito po, konting suggestion. When you go home today, clean it. Ayusin natin. Linisan natin. I-prepare natin. Habang nililinis nyo, sabihin nyo sa Panginoon, Lord, itong bahay ay para sa'yo. At habang malinis na, mag-dedicate kayo ng lugar kung saan kayo mananalangin. I-dedicate nyo yung lugar na, Lord, we are going to pray here. Sasabihin ni Auntie Mabel, Pastor, hindi ko po mautusan yung dalawang anak ko na lalaki na makipag-pray sa amin. Ano po yung pwede kong gawin? Simulan nyo, kahit na kayong dalawa lang ni Hazel. Sama nyo si Jonas. Huwag kayong magpe-pray sa loob ng kwarto, mag-pray kayo sa sala nang makikita nila. Ibig sabihin dito, gawin yung daily. No? Kasi this is going to place an ambience of prayer inside the house. Gawin nyo at least once a week. Pag okay na kayo once a week, gawin nyo araw-araw, 3 times a day. Kung ano man yung, wag naman masyadong 3 times a day. Ibig sabihin yung at least set an ambience of prayer. Amen po? And when you do this, I'm telling you, the presence of God will dwell within your house. Alam niyo po sa family namin, we are praying daily. Every 9 p.m., saan man kami lupalop ng mundo, magmi-meet kami sa Google Meet. Let's pray. We are praying because we want our house to be an indwelling place. At na-realize namin that the presence of the Lord is in this compound. Paano namin na-realize na nandito yung presence ng Lord in this compound? Sa mga kaibigan namin, they find peace. Sa mga demon-possessed, iritang-irita sila kaya nagbabato sila ng bote, nagtatapon ng basura, nanggugulo dito. Alam niyo po yung mga harang-harang natin dyan, tinutumba nila because their spirit is being disturbed by the presence of the Lord in this house. That's how you know that the presence of the Lord is within you. Within your house. Ipikit po natin ating mga mata. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, sana bahay ko din. Lord, use my house as an indwelling place of your presence. I take authority over my house today, Lord. Sabihin natin sa Panginoon na Ama, ikaw po ay mananatili sa loob ng bahay. Panginoon, aalisin na namin lahat ng hindi kaaya-aya sa inyong harapan. Hindi kami manunood ng mga hindi dapat. Panginoon, hindi kami mag-aaksaya ng oras. Lord, lilinisin namin, Panginoon, kung ano yung pinatnubay at binigay niyo po sa amin, Panginoon, at ipinagkatiwala. Aayusin namin kung anong meron kami dahil alam po namin, Lord, dito namin makikita ang aming breakthrough. So, Lord, starting today, oh God, we do not just pray for our house, Lord, but we dedicate it to you. Let your name be glorified.
Ang music dito lamang, Panginoon, ay music para sa iyo at papuri sa iyo. At gagawin namin ito, Lord, simula ngayong araw na ito, Lord. So, Lord, today we just want to thank you and bless your name. We thank you, Lord, for your blessing. And we pray, Lord, that may you see us through. We give you our praises and adoration. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.